Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, at kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So eto na nga, sabi natin dun sa isa nating kausap, hindi muna sana tayo magbabalita ng update patungkol sa kasong ito hanggat wala pang inilalabas na update ang ating PNP. Pero syempre, mayroon naman tayong researcher na nakatutok dito, so nagkaroon din naman kami ng siguro mga extra information galing dun sa ating researcher. So ang masasabi lang namin syempre kung anong update na ibinigay niya. But again, lahat po ng information, ng accurate na information ay manggagaling lang po sa mga investigador kasi sila talaga yung nakatutok dito eh. Pero if you want some update or if you want the things that we know, based dun sa information na nakukuha lang namin, very limited ito, yun lang po ang ma-share namin sa inyo. At ito nga po again ay patungkol dun sa kaso ng pinaslang na pro-admin vlogger na si Mima Alicia or si Miss Alicia Lipata. At syempre, unang-una po sa mga nais naming ipaalam sa inyo na update na nakuha namin is nailibing na nga po si Alicia Lipata sa kanyang huling hantungan dyan sa kanilang bayan sa Lawang, Northern Samar. Meron tayong mga nakitang mga video patungkol nga doon sa kanyang libing. At napanood natin ito doon sa isang vlog ni Biyahe ni Koy na isa rin sa mga malalapit na vloggers or nakaibigan ni Alicia. Wala tayong impormasyon kung saan eksaktong inilibing siya, but accordingly ay sa isang private cemetery doon sa kanilang probinsya sa Northern Samar. So ayan yung ating napanood. Pagkatapos ng mahabang lakaran ay dumiretso siya sa kanilang simbahan doon para basbasan ng pare. And regarding naman dun sa kanyang kaso, dun sa investigasyon na ginagawa ng mga pulis, usap-usapan ng mga vloggers na nakatutok sa kasong ito, meron pa nga daw pong naaresto na 7 pa. I'm not sure kung naaresto na, hindi pa confirm ito. Sabi kasi nung iba naaresto na, sabi nung iba hinahanap pa. Pero merong 7 interest ang mga pulis o persons of interest na may kinalaman dito sa pagkakatumba kay Alicia. Kasi ang alam natin, dalawa lang yung ipinakita sa presko ng PNP. Pero accordingly, allegedly, meron daw pong 7 individual na di umano mastermind sa pagpatay nga dito sa vlogger. Kung matatandaan ninyo, maraming anggulo na tinitingnan ng mga pulis. Maraming nagsasabi na may kinalaman daw to sa politika, may kinalaman daw sa dating relasyon, at meron ding anggulo tungkol sa kanyang negosyo. Ngayon, base sa mga impormasyon na nasagap natin, malaki ang possibility na yung motibo daw ay mas malapit sa negosyo. Negosyante kasi itong si Mima At isa sa mga negosyo niya ay pagpapautang. So accordingly, malaki ang kinalaman ng pagpapautang sa motibo ng pagpaslang sa kanya. At itong sindikato daw na di umano ay nag-utos para patayin siya, meron daw utang kay Mima na, if I'm not mistaken, nasa 6 or 8 million pesos. Kumbaga nag-accumulate sa 6 to 8 million pesos. Napakalaki. So baka may magtanong sa inyo, saan naman kaya niya nakuha yung 8 million na yon? Paano siya nagkaroon ng ganon na naipautang? Well, tatapatin ko na po kayo, hindi namin alam. May mga nagsasabi na baka nga bayaran siya. Ewan natin, hindi namin alam yon. Pero ang siguradong alam natin dyan, may mga negosyo nga daw po itong si Mima. So posible din na baka doon galing yung pera, di ba? In fact, may mga naipundar pa nga daw siyang mga lupa, bahay, at iba pang mga properties according dun sa mga kaibigan niyang vlogger. Pero ang sabi dun sa vlog ni Sangkay, parang utang din yata yung 8 million para, alam niyo yun, nangutang ng 8 million para pagulungin sa negosyo. So, inutang niya rin yung pera. Siyempre, she will expect some returns or interest. At I think wala namang masama doon kahit bagano kalaki yung pera. Siyempre, napautang siya. So, we don't need to question that. Ngayon, dito sa sindikato na di umano
ay nakautang nga sa kanya ng malaking pera, meron daw ditong isang babae na naging close si Alicia. Kinaibigan siya kumbaga. At itong babaeng to nakakasama niya sa mga gimikan, etc. etc. Basta naging close sila without knowing daw na ito palang babaeng ito miyembro ng isang sindikato. Maraming nagsasabi kasi na friendly nga daw itong si Alicia. Siguro sa sobrang friendly, kung totoo man, baka hindi na rin niya na background check yung kanyang nagiging kaibigan. Kaya alam nyo, madalas naming sinasabi dito na, well, hindi naman masamang maging mabait at friendly sa ibang tao. Pero sabi nga, di ba, we have to be wise as serpent. Maging wise din tayo gaya ng mga ahas. Sabi nga sa Bible, magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtiman kayo na gaya ng mga kalapati. Nasa Bible yan. Ang kalapati kasi maamong klase ng ibon yan. Pero dapat hindi lang tayo maamo, kundi maging wise din tayo gaya ng mga ahas. Siguro yun ang naging kulang ni Alicia. Kaya kung totoo man, baka yun yung naging dahilan para maloko siya nitong di umano babaeng kumaibigan sa kanya without knowing na miyembro daw pala ng sindikato. So to make the story short, lumaki ng lumaki yung utang sa kanya nitong nagpakilalang kaibigan niya. Pero ang problema, dumating yung time na naramdaman ata ni Mima na mukhang malabo nang maibalik yung perang inutang. Kasi ang dinig natin 100,000 may nagsasabi 2 million. So hindi tayo sure doon. Pero malaking pera. Kaya yung kanilang pagkakaibigan dumating yung time nagkalabuan hanggang sa nauwi sa bantaan. Nagbanta nga daw kasi itong si Mima ng mga banta na hindi ata nagustuhan itong mga pinautang niya. Siguro maraming alam si Mima na pwede niyang ibulgar tungkol dito sa mga umutang sa kanya. So dun ngayon na alarma yung mga umutang or allegedly yung sindikato. And the rest is history. Ayun nga, ipinatumba siya. Pero kung totoo man ito, ang malaking tanong dito, wala bang alam yung boyfriend niya tungkol dito? Wala ba siyang alam? Kasi doon sa ibinalita ng media, I think TV5 yung nagbalita na tinanong nga itong boyfriend na nabaril din pero nakaligtas at nagpapagaling nga ngayon sa ospital. Ang sabi ng boyfriend wala daw siyang alam. Ewan natin kung totoo yan, ano? Hanggang ngayon kasi hindi pa ata makakuha ng sufficient statement dun sa boyfriend dahil nga nagpapagaling pa. Sabi nga sa vlog ni Sangkay, na-comatose pa nga daw. So aside dun sa dalawang ipinakita ng mga pulis, meron pa palang 7 na naaresto, allegedly. Or ano ba, hinahanap na ba or naaresto na? We're not sure about that. Allegedly sabi kasi naaresto. At ito daw ang mga utak sa pag-upa ng tutumba kay Alicia. At ang rason naman daw kung bakit sila naging suspect dahil nawala sila nung araw na mapatay nga itong si Mima. Sa pulis kapag naging person of interest ka at bigla kang nawala, talagang madidiin ka dito, di ba? So nawala daw itong mga taong ito after na itumba si Mima. Ngayon, balik tayo dun sa babaeng pinag-uusapan natin kanina na di umano ay nakipag-close daw kay Alicia para makakuha sa kanya ng malaking pera. Hindi ko alam kung nahuli na ba to, pero ang sabi kasi ng mga vloggers, pinaghahanap pa daw. Ngayon, maraming nagsasabi na di umano, ito nga daw babaeng ito ang mastermind talaga, allegedly. At ito nga daw po ay nakilala daw ni Alicia sa isang party sa Maynila. Ito, pakinggan natin itong isang vlogger din na tumutok sa kaso. And by the way, I would like to give the credit to Sangkay Janjan dahil dito namin ito napanood At syempre dito sa vlogger na papanoorin natin, si Mac Pablo. Pakinggan natin siya. Yun pong isa sa suspect kasama sa mastermind. Dito po sa nangyari kay Mima Alicia, ngayon po ay hindi na po makita. At ito po ay taga Florida Blanca sa Pampanga at nakasama ito ni Mima sa isang party. Sa isang party. Meron pong isang party na naganap sa Kamaynilaan na pinuntahan po nitong si Mima kasama po itong babaeng to. At hindi lang po isang vlogger ang nakakita dyan. Marami. Kaya nga po ngayon na nawala si Mima,
naging person of interest siya. Dahil siya nga po ang nakakasama ni Mima madalas. Ngayon, yung naging person of interest po siya, siya po ay naging suspect na at nakasama na po sa mastermind. Kasi nga po, naku, ito palang pinaghahanap na ito ng batas ngayon, meron pong ayon po sa source, may utang daw po kay Mima. Ngayon, meron pong bulong-bulungan na ito pong mga taong ito lulong daw po sa sa sugal. Pagkatapos ng ilang panahon na kayo ay naging close, napautang ka, tapos nung napautang ka na, hindi ka na nagpapakita, bihira ka na makipagkita, at parang iniisnab na si Mima. Ngayon, ito pong 7 mastermind na ito, ngayon po, sa kasalukuyan po ngayon na oras, ito po ay hinahabol na. Pinaghahanap na. At dahil nga po alam nila yung ginawa nilang masama kay Mima, mga guilty po ito, yung pong ilan dito, nung pong pinuntahan sa kanilang mga bahay, wala na po. Hindi na po umuwi doon sa kanilang mga tinutuluyan. Kaya nga po, flight is a sign of guilt. Kaya ito pong mga suspect na ito, hindi na maipagkakaila. May alam sila. So doon medyo nasagot yung ating tanong kasi ang tanong din po namin dyan noon, bakit sa Pampanga nahuli yung gunman o yung mga gunmen? Yun pala naman taga Pampanga yung kanilang pinaghihinalaan. Yung dalawa dito, mag-asawa. At napakalaking pera po ang involved. Nasa 6 to 8 million pesos. Ito pong mag-asawa na ito, kakasuhan na sana ni Mima. Kausap na ni Mima yung kanyang abogado. Kaya lang, lumipas po ang mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, nagbago na po ang isip ni Mima. Hindi na daw po kakasuhan dahil nakipag-ayos na daw po at nakikipag-settle na. Sabi daw po ni Mima, nag-reply naman na daw, tapos nakipag-usap na ng personal, siya po ay napapayag na hindi na po magkakaso at magbabayad na daw po etong mag-asawa. Ang balita ko nga connected po etong jowa ni Mima doon sa mag-asawa na yun. Kaya nga, ang tanong ng marami, ano ang alam nitong BF niya? Bakit ganoon? Yung pong mag-asawa na may utang kay Mima, kilala nung BF niya. So ayun ito palang kasong ito may kinalaman daw sa mga utang-utang. Nangutang, hindi nagbayad, kaya ipinatumba allegedly. Kasi hindi pa naman tapos tong kasong ito, kaya alleged lang muna yung ating stand. So ang tanong natin ngayon, sino ba itong babaeng ito na di umano pinaghahanap ng mga pulis? Well, sa pag-research ng aming mga researchers, they landed in a social media account ng isang nagngangalang Pebbles Talakera. Itong Pebbles Talakera medyo maingay ang pangalan niya sa social media At alam nyo ba na itong Pebbles may ibinulgar sa social media na talaga namang naka-attract sa pansin ng mga nagtatanong na netizens. Itong Pebbles ay may ipinakitang larawan ng babae. At ang sabi niya dito, ang sabi nitong Pebbles, "Let us start the show. Siya po yung babaeng laging kasama ni Mima Alicia. Hindi na yata nagpakita. Baka alam niyo kung nasaan. She is from Florida Blanca, Pampanga. Siya yung sinasabing Sarah. I think lahat ng suspect iniiba yung pangalan." And we found out na ito palang Pebbles Talakera na to, close siya kay Mima. Ang sabi na anak-anakan nga daw niya si Mima Alicia. Binlord namin yung mukha nitong babaeng pinost niya dahil allegations pa lang naman ito until proven guilty. So kung gusto niyo makita yung mukha ng babaeng pinost ni Pebbles, bisitahin niyo na lang yung post ni Pebbles. Pero madali lang naman yan ma-search sa Facebook, i-search niyo na lang. Or pwede rin i-check ninyo yung vlog ni Mike Cervera tungkol dyan sa babaeng yan. Meron sila yan. Ngayon, nag-search pa yung isa nating researchers para makakuha pa ng info tungkol dito sa babaeng ito.
At nakakuha nga sila ng further info dun sa vlog naman ni Bengador, ni Nyolo. Ito, pakinggan natin kung ano pa yung info na sinasabi nila tungkol dito, ano? Kasi mahirap naman, mas mabuting sila na lang yung magkwento. Ito na yung pinakakaabangan ng lahat. Ito na po ang isa sa mastermind na ipapakita namin sa inyo. Ito na po. Let us start the show. Siya po ang babaeng, ito yun, tol, yung sinasabi kong Sarah. Laging kasama ni Mima Alicia. Hindi na yata nagpapakita, baka alam nyo kung saan. She is from Florida Blanca, Pampanga. Ayan. Siya yung sinasabing Sarah. Kita mo, tama yung sinabi natin nakaraan, di ba? Kanina, I di ba? think lahat ng suspect, iniiba yung pangalan. Ayan po. Di ba? May itsura, di ba? Yan. Ito po kasing babaeng ito. Ito pong babaeng ito ay nakilala po ni Mima. Ito po ang nakilala ni Mima from a common friend. Ito pong Sarah na to ay may asawa. Yan po yung sinasabi namin sa inyo na mag-asawa na umutang kay Mima. For example po, umutang sila kay Mima na 2 million pesos. Then nalaman na lang po namin yon dahil pagkatapos yung attorney namin ang nagkwento, di ba, tol? Asawa nito nakipagkita kay attorney at Mima. Pumirma sila ng loan agreement para ibigay po yung pera. Ayos naman eh. Hanggang sa naging close sila, gumigimik-gimik sila. Di pa na namin dapat ikukwento to. Pero na-post na. Mima, nababad trip ako sa asawa ko eh. Sasabihin ni Mima, bakit? Eh kasi hindi ako binigyan ng allowance. May utang na silang 2 milyon ha. Ah, ganun ba? Ganito na lang, Mima. Sasabi nito ni Sarah. Ganito na lang, Mima. Hihingi ako sa kanya, pag binigyan niya ako, bibigyan kita ng bonus. Lumapit na naman yung lalaki, yung asawa. Mima, pa-additional ako ng 1 million. Tapos, di nabigay ni Mima na umutang-utang siya. Umutang-utang siya para kumita siya eh. Umutang-utang siya para ma-provide. Uutang siya kay Mark Ramos, uutang siya kay Jake Magnus, uutang siya kay Mike Cervera, uutang siya dun sa malalaking tao, hanggang sa makolekta niya, di binigay niya. Pagbigay po, eto na naman si babaeng, eto na naman to, pupunta kay Mima, Mima, ang bait-bait mo. Mima, salamat sa'yo, binigyan ako ng allowance. Dahil dyan, may bonus ka sa akin, 50,000. Di ba, tol? 50,000, bigay. So, bali lumalabas, umiikot na pera doon, kay Mima lang. Ganun po nila pinaglaruan ang batang isip na si Mima. Ito po mga kababayan, yung pilit naming itinatago sa inyo before, na hindi pa namin siya pwedeng pakialaman kasi nga under investigation pa. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran ni paring Nyolo, no? Dahil may naligaw-ligaw kayo ng bahagya. Kailangan po talaga namin gawin yun hanggang gumugulong pa yung investigasyon. Pero may link po kami from the very start po ng kaso. Dahil kita nga po sa CCTV kung sino po yung bumaril. Ano po yung ikita. Hindi lamang po nilabas in public. Dahil para hindi po maapektuhan yung gumugulong na kaso at investigasyon. Para hindi po maalarma yung mga suspect. Hindi po namin sinasabi sa inyo. Alam na namin tong Sarah noon pa. Unang araw pa lang pagkamatay ni Mima, alam namin to. Pero lumabas na po ngayon, kaya po pwede na namin ilabas sa inyo. So ayun. At actually tinapik din nila yung tungkol dun sa boyfriend kasi marami nga naman talagang nagtataka. Marami talagang nagtataka kahit ako nagtatanong ako dyan kung wala ba talagang alam yung boyfriend. Ngayon, tungkol dun sa boyfriend ni Mima na nasa ospital ngayon, ito naman ang sabi nila. Pakinggan natin ulit. Yung boyfriend po ni Mima ay common friend netong mag-asawa. Yun po ang lumalabas, mga kababayan. Yung boyfriend ni Mima ay tauhan ng asawang lalaki, sabi nila. May posibilidad, na itong boyfriend niya ay talagang Darna, di ba?
Itinanim lang, mga kababayan. Itinanim. Nilinot lang yung pagka, di ba? Pagka-paniray, tol. So ayun, meaning talagang napagkaisahan, allegedly, kung totoo man yung ganitong insidente, no, itong sinasabi nila, lumalabas talagang napagkaisahan si Alicia at talagang kinuha yung kanyang loob. At diniscuss din nila, alam nyo ba, diniscuss nila yung tungkol sa naging bahay ni Alicia sa Caloocan. Ito maraming nagtatanong dito kahit ako napatanong dito nung una Paano napunta si Mima sa Caloocan? Taga-Samar yun. Taga-Samar si Mima Maraming nagtaka kung paano siyang napunta doon. Ito sinagot din nila yan Ito pakinggan ulit natin sila. Sabi ng pulis, takang-taka sila na talagang si Mima po, corner na. Diba, Pikwa? Ano sabi ng pulis sa'yo? Ano sabi? Ang sabi nga nung pulis, nagtataka sila, bakit dinala doon sa pinakandulo? At doon sa ganun lugar, malapit pa mismo doon sa boss nung boyfriend niya. Yun yung pinagtataka. Oo. Parang lagi nga raw napupuntahan. Nilapit talaga sa kanila para alam nyo yun, mahawakan sa leeg. Oo. Ganun. Kasi po kung makakapunta po kayo sa bahay ni Mima, dulong-dulo po siya. Dulong-dulo. Dulong-dulo po. Dulong-dulo yung bahay. Tapos medyo madilim. No, pre? Walang ilaw, tol. Walang ilaw. Walang ilaw, madilim. Grabe. Alam nila na walang ilaw doon sa kabilang labasan. Malapit kasi doon, malapit lang doon sa dating bahay namin yun Diyan sa Bagumbong. Yung tagusan nun, tol, bandan sa amin nalabas nun sa subdivision namin dati. Doon ang shortcutan nun, tol. Doon talaga nila, parang sinet up talaga, tol, yung bahay na kinuha. Kasi ang kumuha nun, tol, yung boyfriend. Hindi alam ni Mima yun. Hindi niya alam ni Mima, ginulat na lang siya. Oo, ginulat na lang siya na may nakuha na raw bahay. At nagulat na lang din yung kasama. Oo, yung kasama nung nagulat na lang din yung kausap nung kinakasama ni Mima dahil hindi raw alam nung matanda na may kinakasama yung lalaki. Dahil siya lang daw yung kausap yung boyfriend lang Oo. Tsaka akala nga daw nila bakla. Kasi nga bakla daw talaga. Kaya nagulat sila, ay may pala yan, kalibin pala. Ito pong boyfriend niya, si Mima po, ano ba, bibili yung boyfriend niya. Tingnan niyo po bibili lang sa tindahan, ilalakas si Mima. Ilalak pa, di ba? Isa pa yun. So ayun mga kababayan, Kaya alam nyo, masyadong masalimuot itong kasong ito. Kaya sana talaga mahuli na yung mga talagang suspect or mastermind kung sino man ang nasa likod nito para sa ikatatahimik na rin ng mga kamag-anak ni Alicia. At kung totoo man ito, ang aral dito, ang aral na mapupulot natin dito talagang huwag basta magtiwala agad-agad. Yan ang aral na mapupulot natin dito sa kwentong ito. Lalo na kung involved ang pera, di ba? Kung alam mo na mayroon ka naman, low-key lang. At higit sa lahat, yun nga, huwag magtiwala agad. Marami ng ganyang kaso dito sa Pilipinas na pahuhulugin yung loob mo ng mga taong hindi mo naman lubos na kilala, lalo na kung ikaw naman talagang meron. So ingat-ingat din talaga mga kababayan. So habang ginagawa namin itong balitang ito, nais naming ipaalala na ang marami sa mga impormasyong ating naibahagi ay nagmumula po sa mga ulat ng iba't ibang vloggers at social media sources na tumututok sa kasong ito. At hanggat wala pang pinal na resulta ng investigasyon at wala pang hatol ng hukuman, mananatili muna tayong maingat sa ating mga konklusyon. Lahat ng mga aligasyon ay mananatiling aligasyon lamang hanggat hindi pa napapatunayan sa tamang proseso ng batas. At patuloy din naming ipinapanalangin ang pamilya ni Mima Alicia para mabigyan sila ng lakas sa pustisya. Kumbaga kasi, kayo man na umapak dun sa tsinelas o sa sapatos ng nanay ni Alicia o ng mga kamag-anak niya, talagang mahirap itong kanilang pinagdadaanan. At ipanalangin din natin na magtagumpay ang mga otoridad sa kanilang investigasyon
para ang buong katotohanan ay lumabas at ang sino mang tunay na responsable ay mapanagot sa batas. At bilang paalala sa ating lahat, uulit-ulitin po natin, maging mabait tayo sa ating kapwa pero maging maingat din sa ating pakikitungo sa mga tao. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay may mabuting hangarin. Magandang araw po at salamat po sa inyong panonood.